Tara at kausapin naman natin ang Service Center Director and Directress ng ating DXN Dagupan. Good morning muli mga partner, at andito na nga't kasama ko na ang ating magandang Service Center Director. Mas maganda ka, partner. Yeah. Pareho po tayo maganda. Dahil syempre alagang DXN. Ayun na. Ayan, so makapagkwentuhan tayo ngayon sa ating Service Center Directress ng DXN Dagupan. At sobrang excited akong malaman din at marinig. Actually, ngayon ko lang malalaman, Ma'am Vernie, yung inyong DXN story. Kaya excited din akong itanong yung mga nakaraan. Char. Nakaraan talaga. Hello, I'm Bernie Cabinta of Dagupan City. Nandito kami sa service center ngayon. Hawak ko ang service center since 2009. Oh, February 9, 2009. Oh, wow. Kailan naman po kayo nag-member sa noong October 30, 1999. Wow! So, isa talaga si Ma'am Vernie sa ating pioneer. Hindi, actually, ang kwento niyan, hindi ako ang unang nag-register kasi nasa ibang company ako. So, ang auntie ko, ang nag-register ko, at saka yung anak ko, at saka yung kapatid ko, magkasunod sila. Kasi hawak ko pa noon, may isang company akong hawak. Ayaw ko naman yung, kasi ako kung tinanggap ko ang isang company, talagang I'm very loyal. Tinatanggihan ko pa nga sabi ko kay Mrs. Santos, sa inyo na yung recruit. Sabi ko, kasi inirefer ay nagpa-schedule ng seminar, in-schedule ko, kinuha ko yung pwesto ng kaibigan ko, na naging kumari ko na rin, na doon kami nagkandak ng seminar. Ayaw ko naman sa center ko, siyempre may center ako sa ibang company. Pero delikatisa. Noong maraming nag-register. Sabi ni Mrs. Santos, Bernini, ang dami mo ng downline, nag-register ka na. Hindi po, sa inyo na po yan. Sabi niya, ay wag! Sabi niya, wag, sayang naman ito. Sabi niya, what if nagsara ang kumpanyang kinalalagyan mo ngayon? Sabi, wala kang tatakbuhan. At least ito, nakaready na. Sabi, anong gagawin ko? Sabi ko, kung ayaw mag-register, anti mo na lang. December 2000. Nagsara na yung kumpanya. Hindi naman nagsara sa buong bansa. Kasi maraming bansa rin kung saan nagsara sa Pilipinas. So, nung totoo nga nagsara. Mabuti na lang. Tapos nung pinatawag, ay pinahanap ako sa mga kasi wala kaming contact number na sa isa-isa. Sinara ko na yung center, so wala nang telepono. So, hindi na niya alam. Pinahanap ako sa pamangkin niya. Pinakontak ako. Nung pinakontak ako, sabi niya, kunin niyo nga yung contact number niya, kausapin ko. Nakuha yung contact number ko, kinausap ako. Sabi niya, ay, Bernie, wala na pala yung kumpanyang pinag-anuhan mo, connected ka, sabi niya. Oo nga, ma'am, nag-iiyakan sa center ko, sabi ko. Nag-iiyakan, sabi nila, ma'am, saan wala na kaming pagkakakitaan, sabi niya, i-recruit mo sila sa DXN, walang problema, sabi niya. Walang problema, i-recruit mo sila sa DXN, sabi niya. So, sabi, DXN? Bakit? Nakalimutan mo ba? Sabi niya, ay, oo nga, no, sabi ko. Paano yun? Hindi ko naman pangalan. Hindi mag-i-start ako. Sabi, mag-uumpisa ako, sabi niya, ano ka ba? Nakalimutan mo ba yung pamana? Sabi niya, pwedeng ilipat sa pangalan mo. Sabi niya, ganun ba? Sabi, oo nga, no, sabi ko. Pupunta ako dyan ka, pipirmahin kita ng para ma-i-process na. May lipat sa pangalan mo. Tapos yung pangalan ni GR, ilang taon na ba si John Paul? Sabi niya yung pangalan ko. 18 years old. Tamang-tama, timing. Sabi niya, pwede na rin ilipat yung kay GR sa pangalan ni John Paul. Sabi niya, ay, oo nga, sabi niya, so, pinrasis. Doon pala. Kaya nalipat sa pangalan. So, ibig po sabihin, nagpa-member kayo 1999, pero, kumbaga, yung focus, yung
yung puso nyo, wala pa talaga. Wala pa sa DXN. Kasi ako, gusto ko kung tinanggap ko yung kumpanya, yung loyalty talaga. Yun lang talaga. Saka magulo din pag dala-dalawa ang hawak mo, hindi ka makapag-focus. Yes po. Sa awa ng Diyos, nagtatap din ako ni Sunway. Sa ito, yung ginawakan ko. So yung experience, yung idea, paano hawakan yung office din or yung service center, inilipat nyo lang sa DXN. Oo. Kasi si Mrs. Santos magkasama kami niyan ng nag-empleyado kami. Iisang kumpanya yung pinagtrabahuan namin. Kaya parang mami ko na rin yan. Kaya nung nawala siya talaga, pinalungkot ko talaga. Kaya nga po. At marami din talaga ang nalungkot nung magkawala ng isang Vitalina. Pero regional sales manager namin yan. Ako naman ay branch manager. Dito sa Dagupan City. Ay wow. Talagang mga bigatan naman talaga itong kaharap ko ngayon. So, dating manager, ngayon talagang mas bongga sa DXN. So, paano po ma'am nag-start yung love niyo naman sa DXN? Love ko sa DXN. Opo. Nung noon nung hindi ko pa pangalan, nag-ano lang ako ng mga PB. So, nagkakatiki yung yung auntie ko, saka ang kapatid ko. Sabi ko sa kanila, workout na lang. Kaya sabi ko sa kapatid ko, ito meron kang 25,000. Sabi ko sa kanya, i-workout mo na kasi hindi ko talaga maharap ito. Pinilit lang ako mag-registered, sabi ko. Sabi naman niya, ate, hindi ko alam yung ginagawa mo. Hindi ko linya yan. Sabi niya. So paano ito? Sayang din siya. Di sa'yo, ikaw naman nagtrabaho niyan. Pirmahan ko na lang yung cheque. Tapos, i-blow mo na lang ako. Pero napaganda po yung pamimilit sa inyo. Hindi na masamaan 25,000. Oo nga. Tapos, pera yung sa auntie ko, meron din. Mga 20,000 din, di 45,000. 1,000 PB lang ang kinakwalify ko. Grabe no. So talagang lumaki yung grupo. Wow, grabe. So nung nagsara yung company, ang ginawa niya, dinilipat sa pangalan ko. Star agent lang kami noon. Siyempre, isang legs. No? Pero napakarami ng legs. Dahil ko sila Vince Acosta. Oh, wow! Yun ang isang legs ko na nag-umpisa doon. Tapos nagsanga-sanga na. Ang ambassador na. Oo. Nagsanga-sanga. Kakatuwa naman. So, ang ginawa ko, sa pangalan ko na, ni-workout ko. Para naging Star Diamond kami ng dalawang anak ko. Kayo na po dalawa. Yun po yung start noong 2008. Star Diamond. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Tapos pinag-center ako nila si Santos. Kasi si Steve. Mag-center ka na kasi magsasara na ang Dagupan Center. So, kailangan talaga may makita ng products. Sabi ko, magsa-center na naman ako. Matatali na naman ako. Hindi ako makapag-network. Di ba ka marami ka ng network? Sabi ko, isang leads po yan. Idagdagan mo na lang. May mga member ka sa sabi na di madali na lang yan. Dagdagan mo na lang. Oo nga po. Sa DXN, grabe. Ang laking bagay na yung monthly may 100,000. Binigay ng anak ko na yung ATM mo sa akin ko na lang mag-withdraw. Nasa Amerika. Nakakatawa. Pero ma'am, curious din po ako ma'am. Ano po yung, or paano po yung naging start po ng love niyo naman sa DXN products? Nag-start ang love ko sa DXN products, no? Opo. Noong pinanganak ko si Jessica, 2001, no? Nagkaroon ako ng problema sa pulis. Nagkaroon ako ng bukol. Nagkaroon ako ng bukol sa nag-iimbigay sa nanay. Masakit ang dito, hanggang sa kiliti, hanggang sa likod, dito sa kanan. Tapos, umikit. Natatakot ako kasi may lumalabas ng dugo. Nung tinanggal ko ang
Ako, sabi ko, napansin ko, sabi ko, bakit may kalawang ako? Parang walang kalawang ito kanina nung suot ko. So, ang ginawa ko, kinabukasan, sando na lang ako ng white. Yung sando brown. Okay. Para, mas madaling makikita. Kasi white. Tapos, sabi ko, ito, ang linis nito. Pag uwi ko, kasi gabi na ako umuwi. Pag uwi ko, nung tinanggal ko nung mayroon galing na ako. Kaya sabi ko na, hindi nagtawa na akong diferensya sa tapos, nung pinihit ko yung yung breast ko, may lumabas. Sabi ko, Diyos ko lang, sabi ko, huwag naman, ang maliliit ako na ako sa So, naikwento ko sa kaibigan ko, hindi ko na, kinikwento sa family ko, ayaw ko sila mga problema. Sinulo ko. Sa kaibigan ko, naikwento. Nagkakuli sa akin, sabi niya, nagpa-check up ka na, hindi pa. Ay, naku, sabi niya, magpa-check up ka, halika, dalhin kita sa hospital. Sabi niya, huwag lang, kasi matatakot lang ako kung malaman na may cancer ako. Hindi, mabuti na yung mapa-check up para mabigyan ka ng tamang gamot. Sabi niya sa akin. Kaya dinala ako sa Villa Flor Hospital. Sa OB si Dr. Alitati. Sabi niya, inano ako tapos minamogram. I-explain nila kasi may monitor. Na-explain nila, ayun po ang bukol nyo. Sinabi yung sukat, yung ilang inches, pero hindi ko na matanda. Yung bukol, punong-puno ng liquid. Yun na yung lumalabas. Sabi niya, dali mo na lang sa doktor dito mo siya. Dinala ko sa doktor. Sabi niya, sabi niya, Sister Bernice, kasi sister, ang tawagan namin dahil magkakasama kami sa religion, activity ng brotherhood at tawag. Businessman ang professional. So, pinabayaan mo siya. Ako na ba nun? Sabi niya, ayaw niya ako sigurong matapon kung hindi niya sinabi rin na cancer. Kundi sabi, nakita ko yung mga chart doon sa, doon sa clinic niya, yung mga sign ng cancer. Nandoon lahat. Sabi niya, sabi niya, sister, sabi niya, pinabayaan. So, balik ka dito after 2 months, sabi niya. Saka na, lakipan natin ang dasal. Na sana gumaling ka. Di, nung bumalik ako ng 2 months, pinihit niya yung breast ko. Sabi, wala nang lumalabas. Sabi niya, wala ka nang nararamdaman na kirot. Sabi niya, wala nang, dahan-dahan na wala. Oh, good. Sabi niya, praise the Lord, sabi niya. Kasi magkakasama nga kami sa religious, praise the Lord, gumaling ka na, sabi niya. Para makasigurado tayo, sabi niya, after 6 months, magmamogram ka ulit, sabi niya. So, ganun, after 6 months, mammogram niya. Yun, wala na yung buko. Wow, grabe. Yung unang-unang kong makita si Dr. Lee, hindi ko na malayan tumutulo ang luha ko. Sabi ko, Lord, salamat Lord, binigay niyo ang tao ito sa akin. Nakilala ko, sabi ko, siya yung binigay niyo na instrumento, sabi ko. Siya yung binigay niyong instrument sa akin, sabi ko, kaya thank you Lord, sabi ko, nang dahil sa kanya, gumaling ako, sabi ko, sabi ko, hindi rumigatos talaga. So yung ininom niyo po nun is RGGL? Oo. Ano pa pong kasama? Androgen. Spirulina. Wala pang black human. Oo. Spirulina, Rosel. Opo. So yung 5 supplements, Megadose. Gano'n po kadami yung Megadose? Yung Megadose nung first month, tinawag ko sa 15 yung RGGL. Tag-15? Megadose, 15. Tigli 5. Every before meal, morning, dinner. Kasabay din po nung iba pang mga supplements. Tigli 5 capsules. Wow, grabe.
Tapos sa spirulina, tatlo 3 times a day. Tapos nung in-increase ko ng in-increase hanggang umabot ako ng 30-30. Oh, wow. Oo. So ang ginawa ko nung 30-30, dahil madami, mahirap ko nang inumin. Tapos may mga spirulina pa. No? So ang ginawa ko, nilagay ko na lang sa tubig na purified water. Ano yun? Yung mineral water. Absolute. Tapos, tinunaw ko doon. Tinanggal ko na sa capsule. Tapos, sinig ko. Tapos, ang ginagawa ko, inuubos ko yun ng in 2 hours, dapat naubos ko. Yung tinunaw. So, yung 30-30, nilagay ko na sa tubig. Mahirap ng lunukin. Ang dami-dami. May spirulina. May Andro-G pa. Yung Andro-G po, sinali nyo sa pagtunaw? Hindi. Mapait eh. Sobrang pait nga. Ininom ko sa yun ang ininom nyo. Pero ang galing po, sa awan ng Diyos. May gusto ako. Tapos, hindi na ako nagsintiti. After 2 months. Pero nung first 2 months, nagsintiti pa. Sinabayan nyo? Okay. So, yung unang 2 months, may gamot, may DXN supplements. Oh, wow. Then, after 2 months, since nawala yung kirot, DXN na lang. Ay, ang galing. Ang galing talaga ng products natin. Talaga, kaya umiiyak ako. Thank you, Lord. Sabi ko, binigay mo sa akin yung tao. Sabi ko, hindi ko naman tumutulo na ang luha ko. Kasi grabe po ang magkaroon ng bukol sa dibdib. Talagang... Alam mo ba, Karen, pag natutulog kami, sabi ko sa mga bata, dito na tayo matulog sa kwarto namin. Kasi sabi ko, para makatipid tayo ng kuryente, sabi ko. Pero hindi yun ang main reason. Alam mo, ang reason ko, yung bang feeling ko, malapit na ang buhay ko. Oh my God. Kaya gusto ko, nakikita parang ko sila. Parang ako yung naiiyak. Nai-imagine ko po yung nangyari. Oo. So, nakita ko, sabi ko, Lord, sabi ko, parang malapit na ang buhay ko. Pero wag mo muna akong kunin. Tingnan yung mga anak ko, maliliit pa. Sabi ko, maliliit pa yung anak ko. Sabi ko, yung isa, baby pa. Sabi ko, Lord, please help me, Lord. Sabi ko, sa Diyos, umiiyak talaga ako. Haapos ako, hindi ako nakatulog. Binabantayan ko sila. Pero mas masakit sa akin dahil parang walang moral support. Dahil hindi ko sinasabi sa kanila. Kasi magproblema sila eh. So, na-imagine ko, Mang Bernie, pinagdaanan mo, naiiyak ako. Kasi syempre bilang ako po, isang nanay din, na-imagine ko yung ganong sitwasyon na Oo, sabi ko, maiiwan ko na mga sa maliit. Kasi sabi ko, tulungan po ako, gumaling ako. Tsaka alam mo, partner ka rin. Yes. Hindi lang yun ang natulungan sa akin. Alam mo, pati asma ko nawala. Uy, wow. High blood ko nag-normal. Ay, wow. Tapos, grabe talaga ang bisa ng products natin. Hindi ma-imagine. Kasi diba po pag sinabing asthma, chronic disease yan pabalik-balik. Ay, pag inasma na ako nung wala pa ako dito sa Dixon, ini-injectionan ako ni Dr. Reyes ng bayan, yung nasa bayan. Libo. 1 week na ganun. Tapos mayroon pa akong mga gamot. Pero naghirap ako, bronchial asthma. Pag inuubo ako, ay grabe. Ang tagal-tagal. Hindi po kayo dati, yung nebulizer. Ang hindi ako makahinga. Grabe, pati nagkakaroon ako ng shortness of breath talaga. Ang hirap po nun. Tapos, pag mga ganun ako, tumutulog dito. Alam no? Grabe po yung testimony niyo. Sobrang, kaya po talagang mas lumalim kayo sa DXN. Kaya naging love ko na. Yun. Kaya hindi ko maiwan-iwan eh. Maski sabi ng anak ko, pupunta na ako kami sa amin. Sabi ko sa asawa ko, ikaw na lang. sabi nga ng anak ko, ayaw niya, magkano bang kinikita niyo dyan sa DXN? Hindi niyo maiwan-iwan. Sabi niya sa akin. Sabi niya, okay rin. Sabi ko, mayroon kaming sabi ko, at least nakabili rin ng sasakyan. Sabi ko sa kanila. Tapos sabi niya, ano ba naman kayo? Sabi niya, nagsikap ako dito. Bibili na ako ng 4 bedrooms na bahay. Sabi niya.
para sa inyo. Nag-overtime ako para dito tayo lahat. Sabi ko, saka na lang. Hanggang sa umabot na naman, mag 9 years na siya doon. Ay, Sinisin na siya na siya lang doon. kamo mo na magbakasyon dito. Oo, magbabakasyon by December. Ay, wow. Tapos mamasyal po kayo, mag-family bonding kayo para yung quality time naman, namnamin. Grabe no. Grabe po yung miracle na nagawa ng DXN. Kaya nga, napapaya ako. Opo, kasi Nadugtungan na ng buhay ko ng 23 years. Hindi lang mo Thank you, yun. 23 years. grabe. Muntik na akong mamatay. Oo Tapos nga po. hindi lang yun. Mm. No, si asawa ko hindi yan makalakad. Oh? For 40 days. Ah? Pinonfine ko sa PMC hospital. Mm-mm. Tapos nung Uric acid po? walang fine din. Ano? Pati inano na yung ano niya, CBC, complete blood count. Wala, hindi nila makita. Nung re-recommend nila ang MRI. Sabi na asawa, wag na, iuwi nyo na ako. Mag-DXN na ako. Tingnan na ako ng DXN, sabi niya. Oh, tiwala na rin si sir kasi nakita sa inyo. Oo, at saka nakita niya noong kasi nung pagkabukas lang namin ng Centurion, di maraming mga leaders na nagtitestimony. Sabi niya, sa akin, nakita dito. Sabi niya, baka naman hindi totoo yung mga sinasabi nila kasi negosyo sa akin. Tapos nagkaroon ng ganun, may bukol siya dito pa. May bukol, ang laki, hindi tinutubuan ng buhok. Uy? Oo. Tapos natakot siya nung sabi ng doktor na inaanak namin sa kasal, sabi niya, Ninong, sabi niya, operahan na natin yung bukol mo. Matagal na yun. Sabi niya, tingnan niyo, makintab na, hindi tinutubuan na ng buhok. Sabi niya, huwag kayong mag-alala, libre. Sabi niya. So sabi na, asawa ko, takot sa opera. Sabi niya, mag-umigatos na ako ng DXN. Mag-umigatos na ako ng DXN. Di ba sabi nila, maganda, maraming nagtitestimony. Sabi niya, nag-migatos na. Alam mo, pumuto. Parang naging, parang nagkaroon siya ng mata. Anong tawag doon? Pigsa. Parang pigsa ang labas. Uy, ang galing. Tapos nagkaroon siya ng mata. Tapos sabi niya, may tumutulong dito. Sabi niya, may tumutulong. Ginanong ganun. Tapos, ito, tumutulong, pumutok na. Sama. Sabi niya, pumutok na yung bukol ko. Sabi niya. Ang galing. So, nung ginanong ganun niya, ginanong ganun niya. Hanggang sa, yung sa dulo, ang lumabas, parang mantika na tutulog, puti. Yun yung mga na-stuck doon Na-stuck sa doon. Ay, ang galing. Hindi yun pumutok, mukhang delikado nga talaga. Nasa breed. Opo. Nakakatakot Sa ulo naman kasi. talaga magpa-opera sa ulo. Delikado po talaga, kaya buti na lang nag-medical. Pangalawa na yung hindi siya makalakad. Pero wala po talagang nakita sa findings. Wala hindi na pinag-MRI. Pero walang nakita sa CBC, sa complete blood count. So, nung nag-mega dose po si sir, unti-unti nakalakad. Unti-unti. Wow. Sabi nga sa anak ko, sabi niya, sabi niya, huwag ka nang mag-duty sa hospital. Sabi niya, mag-resign kayo, dito ka na lang, alagaan mo na lang. Malaki na ako. Hindi mo kulakad yung gumagapang, tapos umiiyak. Masakit kasi barado pala yung ugat. Hindi nakikita naman sa hindi makikita sa CBC. Nandito sa ugat eh. Barado. Mga parts siguro. Mga nanigas. Nanigas, nalusang. Kaya magkirot. Sabi niya, binigay na sa anak ko yung lahat ng ipon niya eh. Itong ipon ko, sabi niya, pati nagulutong. Sabi niya, itong pera ko, sabi niya, bigay ko na sa'yo. Hati-hati kayo ng mga kapatid. Mamamatay na ako. Nagpapaalam. Kaya nung anak ko, umiiyak siya. Bakit ka umiiyak? Mami, si daddy, mamamatay na daw. Sabi niya. Pakalokan yung mga ganun. Tapos ito pa, nagka-COVID yan. Wala nitong pandemic. Itong pandemic. 2021. Di na-quarantine po. Hindi lang quarantine, na hospital. Na-confine talaga siya. Na-confine talaga. Buti po si sir lang, hindi naman kayo na hawa. Nahawa lahat ang pamilya ko, pati yung manugang kong buntis. Oo, yung naiyak ako. Sabi ko,
Lord, sabi ko pa, ano ito, sabi ko, nung nalaman kong positive din yung mga anak ko, iko-quarantine daw kami, sabi nila. Pipick upin daw kami na ambulansya sa bahay, sabi nila. Yun pa naman ang worries talaga karamihan. Oo, kasi yung anak ko, siyempre, na may trabaho, kailangan nila ng, magpa-CPR, nila na ano. Tapos, pag mayroon pa nag-positive sa pamilya, i-require ng DOH, lahat ng family members. Pero si Sir lang po yung na-confine. Siya lang ang na-confine. Akala ko ganun din. Critical siya eh. Akala ko ganun din ang ng mga anak ko. Kaya umiiyak ako. Hindi ko na alam na ganun. Paano ito sabi. Alam mo, no, hindi. Lahat kami. Na CPR. So, ang result, alam mo, naging negative ako ha. Yayakap ko po siya. Pag nag-chill siya, yayakap ko siya. Hindi ako nahawa. Alam mo ba, kasi kargado ako dito. Dahil tamang-tama, tumaas ang blood sugar ko. So, uminom ako lang uminom. Kasi, napasipag ako uminom kasi gusto ko maano yung blood sugar ko. Kasi 264. Ang nataas na. So, kaya hindi kayo tinablan ng virus? Oo, hindi ako tinablan ng virus. Paano po si Sir nung nasa ospital siya, binibigyan niyo ng supplement? Binibigyan ko ng supplement. Alam mo, nagtaka yung doktor. 8 days lang siya magaling. Ay, ang galing. Grabe. Sabi mo ng doktor, ang bilis naman ang paggaling niya. Sabi niya. Kasi yung doktor, anak ng kumpare namin, Dr. Ben. Yung doktor niya nagandang sa kanya. Wow, grabe talaga. Grabe po ang testimonies niyo. Grabe. Talagang mega dos ko yan. Nakadisplay sa medicine cabinet. Hindi naman pinagbabawalan. Nakita nila. Kaya pala madaling gumaling si Sir, sabi ng mga nurses. Meron kayo here, supplement. Ay, ang galing. Pero nung CPR kami, hindi ko na dinamay yung sinabi. Uy, ang hirap pala ng walang pera. Pag kasi sa hospital, pinag-fill up ako ng form. Nung nalaman nila, kasi siyempre nilagay ko, nakita nila senior, occupational. Kasi ayaw ko na ma-involve yung mga members. Kasi kung hindi, contact tracing lahat. O RT-CPR lahat, kawawa naman sila, magbabayad sila ng 4-5. Hindi ko na sila dinamay, saka alam ko naman, hindi na ko ng asawa ko dito. Kaya alam ko wala siyang nahawa. Kasi nasa bahay lang siya. Pero ang galing ng products natin. Alam mo, tinatanggihan kami sa ospital. Nakita nila wala kami occupation. Sabi nila walang bakanting room. Kaya ang hirap maging mahirap. Nakita nila, senior kami, saan kami kukuha ng trabaho. Alam mo ba, sabi nila, alam niyo ma'am, sabi nila, pag si Sir ay lumabas na positive, pero alam ko na, meron ng result. Nagsinungaling lang ako na hindi ko pa nakukuha ang result dahil gusto ko siyang mabantayan. Sabi ko, walang mababantay. Ito kasama ko, walang mabibigay, hindi niya kaya ang sarili niya. So, sabi ko, wala pang result. Kinabukasan, pinili na ako. Nilabas ko ang result. Kasi, sabi nila, ayos ma'am, sabi nila, hindi na kayo pwedeng lumabas. Watcher na kayo. Pero walang watcher ang mga may COVID. Ako, siya lang ang tanging may watcher. Kasi ako hindi na palalabasin. Hindi na may sarkosin. Naalagaan ko. Kung hindi ko naalagaan yun, namatay. Hindi siya makahinga. Nilalagyan na ng sinturon ito. Kaya nahihirapan mo niya. Hindi kumakain, walang ganang kumain. So, dextrose lang sa vitamin C. Paano po yung pagpapainom niyo nun ng supplement sa kanya? Ay, masipag uminom. Lahat ng ibigay ko sa kanya, inom. Pati mo rin siya. Laklang talaga. Laklang talaga. Pero naglaga din ako ng luya. Luya, tapos nilagyan ko ng lemon. Kasi yun yung mga advice na ng mga time na yun. Pero ang laking tulong po talaga ng DXS. Oo, ang laking tulong. Grabe. Kaya naman, yung love niya talaga. Kargado ka pala yan. Di ko biro mo, COVID. Napadami ang inom ko talaga kasi mataas ang blood sugar ko. Saka kakain ko ng mangga na hinog. Kasi may mangga kami sa bahay.
Pag nag-blender kami. Oo. Ako naman Tapos tayo. lagyan pa ng ano. Oo, matamis. gatas. Lagyan pa ng asukal. Ayun na. Tumaas ang blood sugar ko. Pero sa awa ng Diyos, nag-normal ulit. Ay, Siyempre, pa rin. oo, hindi na ako uminom ng synthetic. Tapos, minomonitor ng anak ko kasi nurse. Minomonitor yung blood sugar ko. Bumababa nga. Hanggang umabot ng 85. Alam mo, ang normal, 70 to 99. Di wala sa normal range na ako. Thank you, Lord. Pero talagang nag-diet din ako. Diet mami. Kailangan mo mag-diet. Nagbawas ng rice. Oo, rice. At saka marami siyang pinagbawal. Pati yung mga sweet, as hindi lang. Pati yung mga, yung mga root crops. Hindi daw pwede. Bawal. Carbo din doon. Ayun. Maraming bawal. Grabe. Pagkain. Sobrang na-inspire po ako, Ma'am Bernie, sa sa kwento nyo. Hindi lang doon sa kung paano kayo nag-umpisa sa DXN, kundi yung amazing na nagawa ng DXN product sa inyo. Yung financial, bonus na lang yun eh. Ayan, so Ma'am Bernie, ano po ang gusto niyo sabihin sa mga bago lang na DXN? Di ba si bahay ng lore ng kuya kaya dinalako? Huwag na kayong Nalapot sama, nabaldalay ang bahay. Walang DXN. Namatay na kami mag-asawa. Kanan lang po ng amay. Saka sa Hindi lang pag-awa ng ko niya, ng center, manubis na kami na maraming testimony ka. Nandumay, nandumay kintos. Yun talaga ang pinaka-master natin dito sa DXN. Nandumay kintos siya kasi malis na kami ng laban. May Ang kakabalo, buhay, napanigil. pero huwag tumigil. Tuloy-tuloy lang gawin ang DXN. Ayun, maraming salamat po, Ma'am Bernie. At maraming salamat sa pag-share mo ng iyong napakagandang story. Ang iyong kwentong DXN na talaga namang nakakatulong at pa pwedeng makatulong sa makapanood, makarinig ng video na to na may ganoon din na health problem. Living testimony po si Ma'am Bernie. Kaya mga partners, sa mga taga dito sa Dagupan, visit na kayo dito sa DXN Dagupan Service Center. At meron tayong napakabait at magandang service center director, si Ma'am Bernie. Maraming salamat po. Thank you, Ma'am Bernie.